Hindi pa kami agad umuwi. Nag-aya kasi si Heather na kumain sa Jollibee. Naghintay na ang lola at lolo mo sa bahay, baby. Paalala ko sa kanya. It's okay. Kung gusto niya kumain sa Jollibee tayo kakain. Tumawag si Christian sa kanila at sinabi na mauna na lang silang kumain at wag na kaming hintayin. Agaw pansin kami na pumasok kami sa loob ng fast food. Lalo na si Christian na bentang-benta sa mga grupo ng young office girls na nakaupo sa gilid. Ang isa ngay hindi na nakatiis. Lumapit ito kay Christian. Sir, nakita po kita sa magazine. Artista ka po, di ba? Tumawa si Christian ngunit nawala ang saya sa muka nang mapatingin sa akin. Problema nito. Nakipagpapicture ang mga babae sa kanya. Ang dalawa sa magkabilang gilid niya hinawakan siya. Please, don't touch my daddy like that. My mommy will get jealous. Nanlaki ang aking mga mata. Sa Christian ay napangiti din ng malapad. Sorry baby. Sorry ma'am. Hingin pasensya ng mga babae. Umiling ako at tipid na ngumiti. Ayokong magmukhang kontrabida. At anong jealous? Embento tong anak ko Pinapahamak pa ako. Hanggang sa magsimula kaming kumain, hindi na nawala-wala ang ngiti sa labi ni Christian. Why are you happy, Daddy? Pati ang anak niya ay nagtataka na din. Uminom siya ng juice bago sinagot ang anak. I'm happy because I'm having dinner with you and your mom. Napaubos si Lucinda. Sabi sa'yo Bulong niya sa akin. Pasimple ko namang sinipa ang paa niya sa ilalim ng mesa. I'm happy too, Daddy. Mommy is happy too. Parang hindi naman masayang mommy mo. Sabi ni Christian. Mommy, hindi ka po ba happy? Matamis na tanong ni Heather. Ngumiti ako. Siyempre happy. Ang saya-saya ko nga May gusto pa kayong kainin? Tanong ni Christian habang nakatingin sa akin. Ang mga mata ko'y tinuon ko naman kay Heather. I'm sleepy already, Daddy. Okay, umuwi na tayo. Binuhat ni Christian ang kanyang anak. Nang makita na naluluha na ang mga mata sa makailang ulit na paghikab nito. Mukhang napagod ito ng husto. Mabuti na lang at malapit lang naman ang mansyon ng mga Greco dito sa mall. Hirap na hirap na magmulat ng mga mata si Heather nang makarating kami. Hinalikan siya ng kanyang lolo at lola. Binatiin niya ang mga ito ngunit halos hindi na matapos ang sinasabi sa kanila sa sobrang antok. Sumama ako sa pag-akyat sa silid ni Christian. Kinurot ko pa si Lucinda nang ayaw nitong sumunod sa akin. Bakit kasama ako? Hindi naman ako parte ng family. Bulong niya habang nakasunod sa akin sa pag-akyat sa may hagdanan. Takot ka bang masolo sa Christian? Nanunukso niyang tanong kaya pinandilatan ko siya ng mga mata. Ngumisi naman siya at nanunuksong tumingin sa akin. Nagpalinis pa ng katawan si Heather sa akin. Mabilisan na lang ang ginawa ko dahil inaantok na talaga siya. Mommy, sleep here. Nakapikit siyang nagsasalita. Hinalikan ko lang siya sa kanyang noo. Good night, baby. Nang payapa na ang kanyang paghingay, tumayo na ako. We need to talk. Sabi ni Christian. Naupo siya sa sofa na malapit sa malaking bintana. Humikab naman ako. Hinaantok na talaga ako. Hindi ako nag-aarte lang. Hesay. Okay, matulog ka na lang. You can sleep beside our daughter. I'll sleep here in the couch. If you're not comfortable sleeping with me in the same bed with our daughter. Uwi na ako sa kondo ko. Christian. Giit ko naman. Mabiyahe ka pa? It's fine. And also, I need to wake up early to review some documents. I paused. Bakit ko ba sinasabi mga bagay na ito? I'm going. Ihatid na kita. Presinta niya pero umiling ako. Hindi na. I'm fine. Baka magising si Heather, hanapin ka niya. Gumalaw ang kanyang panga. Halatang naiinis na siya at mukhang gustong-gusto niya ako makausap. Ngunit panay naman ang iwas ko kaya naiinis na siya. Tinignan niya ang anak na mahimbing nang natutulog. Hisay. Okay, let's talk some other time. Or how about tomorrow? Hanggang anong oras matatapos ang trabaho mo? I don't know. Hanggang 3:00 lang iyon pero syempre hindi ko sasabihin sa kanya. Naisip ko lang kanina na ipadaan na lang sa abogado ang visitation rights niya sa kanyang anak. Pwede niyang hiramin ang bata ng 5 days and 4 nights a month. Hindi pwedeng masigit pa dyan dahil alam ko naman na meron na siyang sariling pamilya. Ayoko maging ugat ng hindi nila pagkakaunawaan ang anak ko. Ayokong maipit si Heather sa kung anumang issue ni Chloe kung sakali na hindi tumatanggap ng babae. Ihatid na kita hanggang sa baba. Alok niya. Hindi na. Kaso'y nauna na itong maglakad.
Ang chismosang si Lucinda ay nakangisi na sumunod sa lalaki. Napairap naman ako at naiinis na sumunod kay Christian hanggang sa labas. Iha, gabi na. May guest room naman tayo dito kung ayaw mo matulog sa silid niyo ni Christian. Sabi ni tita. Napaubo naman si Lucinda. Nasa mid naman ako sa sarili kong laway. May kailangan po akong gawin mamayang 4 a.m. tita. Okay anak, magpahatid na lang kayo sa driver para makampante kami ng daddy mo. Bumaso sila sa akin. Umakyat na sila sa kanilang silid at kami naman ni na Christian ay lumabas na ng mansyon. Naghihintay doon ang driver. Bahagyang yumuko dito bago ako pinagbuksan ng pintuan. Nakatanaw sa Christian sa amin hanggang sa makalayo ang sakyan. Pinikit ko ang aking mga mata. Antok na talaga ako. Alam mo? Umungol ako na magsimulang humirit si Lucinda. Effective ang pagpapakipot mo. Dantam-danta kay Christian. Nagdilat ako ng mga mata. Nabawasan ang antok ko sa sinabi ni Lucinda. Nakangisi naman sa akin ang babae. Anong pagpapakipot? Inis ko siyang tiningnan kaso binaliwala niya ito. Deserve mong suyuin at maligawan. Sambit niya saka ipinikit ng marinang mga mata. Baliw talaga ito. Kababasa niya ng pocketbook kaya siya ganyan. Akala niya ang buhay ay parang isang nobela na merong happy ending. Hindi ganoon iyon. Dinaanan ko si Heather kinaumagahan ngunit umalis din ako agad dahil maaga ang meeting ko. Tanging tangulang ang ginawad ko sa ex-husband ko. Hindi na ako napilit na sumabay sa kanila na mag-agahan dahil kailangan ko na talagang umalis. May text si Christian nang makarating ako sa pupuntahan ko. Don't skip your meal. Take care. Wow ha? Concern? I ignored his message. So sobrang busy ko, hindi ko na nahawakan ulit ang cellphone ko. Hanggang sa mag-alauna na ng hapon. Ang daming text ni Lucinda. May update na naman ito tungkol sa personal na buhay ni Christian. May nagpunta dito na babae. Maganda at sexy. Kaso hindi naman daw si Chloe, sabi ng secretary. Aba, close na sila ng secretary ni Christian. Chismosa talaga. Hayaan mo magtrabaho yung tao. Yun ang reply ko. Mukhang may something yung babae at si Christian. Umiling ako. So, it's none of my business, Lucinda. Siyempre, dapat may pakialam ka dahil may anak kayo ni Christian. Hindi ako nakapag-reply. Dapat kilala mo kung sino mga babaeng involved sa tatay ng anak mo. May point siya pero tingin ko hindi ito necessary or sadyang ayoko lang talagang pagtuunan ng pansinan tungkol sa bagay na ito. Kaya nga ayokong makausap si Christian. Hindi talaga ako komportable na mapag-usapan namin ng mga bagay-bagay including his personal life. I sigh. Be casual, Sheena. Be casual. Consider him as a friend. Kaso kahit friend, hindi siya papasa sa akin. Pero yun nga lang, kailangan ko siyang pakitunguhan ng maayos para sa aming anak. 2:30 p.m. na mag-text si Christian. Nasa mall daw sila sa malapit. Kumakain daw sila ng snacks. Tapos nang ginagawa ko at tingin ko'y nag-undertime lang din si Christian dahil dinaldal sa kanya ni Lucinda kung anong oras matatapos ang ginagawa ko. Makukurot ko talaga sa singit ang babaeng iyon. Heather wants to play at the kids zone. Sumunod ako sa kanila sa sinabi nilang refreshment store. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko ang isang bouquet ng two-toned red roses na nakapatong sa mesa. Humagikik si Heather nang makita niya ako. Daddy, give it to mommy. Utos niya sa kanyang ama. Agad namang dinampot ni Christian ang bouquet. Tumayo siya at iniabot ito sa akin. Nagsalubong ang kilay ko pero ayoko namang biguin ang masayang mukha ng anak ko. Kaya ngumiti ako at napipilitang nagpasalamat sa kanyang ama. Ano sa tingin niyang ginagawa niya? Bakit may pabulaklak pa? Noong isang araw, jewelry set. Ngayon naman? Napabuntong hininga na lang ako. Wala akong imik na umupo. Kumain ako nang hindi tumitingin sa lalaki na kaupo sa aking harapan. Ang sarap sipain ng kanyang paa sa ilalim ng mesa. Naiirita ako sa kanya. Matapos kumain, dinala namin si Heather sa palaruan ng mga bata. Ginawa namin tag 30 minutes lang ang time niya dahil gusto niya maglaro sa 3 magkakatabi na palaruan. Sinamahan siya ng daddy niya habang kami ni Lucinda ay nakabantay lang sa labas at kinukuhanan sila ng pictures at video. Enjoy na enjoy si Heather. Kita ko din ang kakaibang saya sa mukha ni Christian habang naglalaro sila ng anak. Kung sana'y pinili mo ko. Yung buo at walang pag-aalinlangan, hindi sana ganito ang sitwasyon natin. Sana'y maset tayo ng anak natin. Kaso sinayang mo ang chance na yun. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Uminom ako ng tubig.
Pinilit kong ngumiti, pero ayos lang. Ikaw pa din naman ang daddy ni Heather. Kahit balibalik na rin ang mundo, pwede ka pa din namang magpakaama sa kanya kahit hindi na tayo sa iisang bahay umuwi. Hindi ko sisirain ang imahe mo sa anak natin. Ipapaintindi ko sa kanya ng mabuti ang lahat. Ayoko magalit siya at magtanim ng sama ng loob sa'yo. Daddy, babalik pa tayo dito bukas, di ba? Tanong ni Heather sa kanyang ama. 7:00 na ng gabi, nangako si Christian sa kanyang mga magulang na uuwi kami at magsasalo-salo sa pagkain ng dinner. Yes, baby. Malambing naman ang sagot ni Christian. Thank you, Daddy. I love you. I love you too, baby. Sagot niya sa anak sabay sulyap sa akin, kaya nagbaba ako ng tingin. Madaming kwento si Heather sa kanyang lolo at lola habang kumakain kami. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda. Halika na, baby. Kailangan mo na maglinis ng katawan para makatulog ka na. Tumayo na ako, tinawakan ang kamay ni Heather. Aakyat na sana ako sa may hagdanan nang marinig ko ang sigaw mula sa may pintuan. Oh, Tom. Sinasabi ko na nga ba? Mabilis kong niyakap si Heather. Mabilis din ang kilos ni Christian palapit sa amin nang akmang susugurin kami ni Chloe. Kaya pala hindi mo na ako pinupuntahan? Hindi ko siya hinarap. Nanatili akong nakatalikod habang yakap-yakap ko si Heather. Mommy, who is she? Tanong naman ni Heather, naguguluhan at nakabawi sa pagkagulat. Sinong babae mo? Sigaw ni Chloe. Kumawala naman sa akin si Heather. Heather! Nag-aalala kong saway sa kanya. Napaharap na ako kay Chloe. Sheena? Gulat na tanong ni Chloe sa akin. Kumuyom ang kanyang mga palad. Ang mga matay nanlilisik na tumingin sa akin pagkatapos ay sa bata na nasa aking gilid. Sino ka po? At bakit ka po nagagalit sa mommy ko? Tanong ni Heather sa babae. May pagtataka at pagkalito sa mukha ng aking anak. Heather, baby. Tawag ko sa aking anak. I'm your daughter's girlfriend. Nakangisi at tila proud na pakilala ni Chloe sa sarili. Girlfriend? Bakit girlfriend? Girlfriend? Tanong ni Heather. Litong-lito na ito. Nagtataka na nagpalipat-lipat ng tingin si Heather kay Chloe at sa kanyang ama. Pero may asawa na si Daddy, ang mommy ko. Yes, sweetheart. But unfortunately, lumapit na din sila mommy na kabadong-kabadong mga mukha. Chloe! Mariin na saway ni Christian sa babae. Hinila na Christian ang kamay ng babae para paalisin. Why are you hurting her, Daddy? I am talking to her. Sabi ni Heather, kaya tigagal na nabitawan ni Christian ang kamay ni Chloe. Halata ang takot, kaba at pag-aalala sa mukha ni Christian. Ngumiti ang babae. Asawa ni Daddy mo ang mommy mo, pero kung mahal ng Daddy... Chloe! Saway ni Christian. Please, just leave. Napahilot siya sa kanyang sentido. Bakit hindi mo masabi sa bata ang totoo? Don't lie to her. Ako ang mahal ng Daddy mo, not your mommy. Hindi ba nila yun sinasabi sa'yo? Napayakap ako kay Heather. Hindi na siya gumalaw. She didn't even blink. I'm sorry. Bulong ko habang yakap siya, hanggang sa narinig ko na ang kanyang mga higbi. She started sobbing. Let's go home, Mommy. Uwi na tayo, Mommy. Okay, baby. Kinarga ko na siya. Lumapit naman si Lucinda na mukhang napatulala kanina pa. Akala ko ba'y pagtatanggol niya kami kay Chloe? Mukhang natulala siya kanina. Heather! Tinangka ni Christian na lumapit pero sunubsob ni Heather ang mukha niya sa aking leeg. Sheena! Heather! Naglakad na ako pero hinabol ako ni Christian. Please don't leave. Mag-usap muna tayo. I don't want to burst out. Ayokong sumabog sa inis at galit. Not in front of my daughter. Heather! Dito ka matutulog, di ba? Hindi nakatiis si Heather. Hindi na. Ayoko nang matulog dito. Ayoko na sa'yo. Bad ka, Daddy. Bad ka. Sinaktan mo si mommy ko. Kaya nag-asawa ni Tita Rema na manloloko. Tinutukoy niya yung cook sa resort na iniwanan ng asawa at sumama sa ibang babae. I hate you, Daddy. Sinaktan mo si mommy ko. Ayoko na sa inyo. Ayoko na dito sa bahay niyo. I'm sorry. Mahinang sambit ni Christian. Tumalikod na ako pero humarang si Christian.
I can see the pain in his eyes, so I immediately turned my eyes away from him. Uuwi na kami. Ano ba, Christian? Naiinis ngunit pinilit ko maging kalmado dahil karga ko si Heather. Umiiyak na ng malakas si Heather kaya nagsimula na ding madubig ang aking mga mata. Ayos lang na ako ang saktan pero ang masaktan si Heather, ibang usapan na iyon. Tama ang kutob ko. Hindi magandang ideya na magkita ang mag-ama dahil masyado pang bata si Heather. Nakakainis. Nalilito ako ngunit ayoko na magtanong. Ayoko nang makinig at ayoko nang ma-involve pa ulit sa buhay niya. Kaso may anak kami. Christian, hayaan mo na siya. Umalis na siya noon at iniwan ka. Ayos naman tayo, di ba? Sabi naman ni Chloe. Isa pa to. Nagngalit ang aking mga ngipin ngunit hindi ko pinansin si Chloe. Galit na ako pero nakakapagtimpi pa din ako dahil ayoko mas lalong masaktan si Heather. Humakbang ako ngunit iyakap kami ni Christian. Mahigpit. Please, huwag kayong umalis. Mag-usap muna tayo. Pagmamakaawa niya. Sheena, please. Huwag mo naman akong iwanan. Garal-gal ang boses na pagmamakaawa ni Christian. Tinula ko siya. I clenched my jaw and stared at him coldly. He tried to hold and reach for my hand but I stepped sideward to avoid him. Christian! Saway ni Chloe sa kanyang nobyo. Mukhang nakamove on naman na sa'yo si Sheena. Hayaan mo na siya. Just process your annulment. Annulment? Process. Natigilan ako ng ilang segundo. What? What the hell? Mas lalo pang tumalim ang aking tingin. Nakaramdam ako ng pagkalito. Pumikit ako at umiling-iling. Hindi ito maaari. Bakit? We're still married. Nanginginang sambit ni Christian habang pilit pa din akong hinahawakan. You're still my wife. I'm still your husband. Umalon ang kanyang lalamunan. I was shocked with the revelation but I managed to give him a cold glare after a few seconds of processing what he had said. Dom, hindi pa din pala kami hiwalay? All I thought, pinaanal na niya ang kasal namin pag alis ko. We didn't have contact for how many years? Umalis ako para maging malaya at legal na sila ni Chloe pero malaman-laman ko'y kasal pa din kami. Why? Hindi niya pwedeng gawing dahilan na wala ako. Kayang-kaya niyang magbigay ng lagay upang makalaya sa kasal na hindi naman niya ginusto. Kahit hindi ako umatan sa hearing, kayang-kaya niyang gawin iyon. Mahal na mahal niya ang babae. Mukhang bibig pa nga niya noon ay hiwalayan din niya ako. Tapos ngayon sasabihin niya na hindi niya pa pinaaanal ang kasal namin? Bakit? Gago talaga siya. Did you hear me? We're still married. Pag-uulit niya. What do you want me to say, Christian? That I'm happy knowing that we're still stuck with each other? My voice was as cold as ice. Umiyak lalo si Heather kaya pinikit ko ang aking mga mata upang ikalmang aking sarili. Lumapit na din ang kanyang mga magulang at kapatid ngunit ayokong ibigay sa kanila si Heather. Mag-usap kayo ng maayos. Or aminin mo na si Heather. Kalmadong saad ni Tito. Halika baby, mag-uusap lang umamit daddy mo. Maingat na pakiusap nila kay Heather kaso ayaw sumama ni Heather sa kanila. Ayoko sa inyo. Kay mommy lang ako. Sinaktan yung mommy ko. Sigaw naman ni Heather sa kanila. Lumapit si Lucinda ngunit nanatili ako nakayakap na mahigpit sa aking anak. She needs me right now at kailangan na din namin makaalis. Sige na. Hindi naman tayo makakaalis hanggat hindi mo siya kinakausap. Saka nagsisigawan kayo. Narinig ng bata. Magkakatrauma siya. Sabi ni Lucinda. Halika na muna baby. Talk lang mommy at daddy mo ha. Matagal bago sumama si Heather sa kanya. Mommy? Hinalikan ko siya at binulungan bago siya kinarga ni Lucinda. Nagpunta sila sa gilid ng gate at doon umupo dahil ayaw pumasok ni Heather sa loob ng mansyon. Masama ang loob ng bata. Gusto ko na sanang iuwi siya upang pakalmahin ngunit nakaharang si Christian. Umiiyak siya. Hindi ko siya tiningnan. Hindi sa naawa ako sa kanya. No, hindi ako nakakaramdam ng pagkaawa. Mas nananaig ang galit na nararamdaman ko ngayon para sa kanya. He tried to hold my hand again but I just glared at him. I moved 4 feet away from him and it pained him more. He sighed and tried to dry his tears using his palm. Bakit? Garagal ng aking boses.
Ang luha ko'y pinipigilan kong umagos na tila gripo. Ayokong umiyak na naman ang husto sa harapan niya. Hindi na ako ang mahina at ang babaeng patay na patay sa kanya. At lalong hindi na ako ang asawa niya na iniintindi siya kahit na sobrang sakit na. Bakit hindi mo pinanal ang kasal? I was so drunk, frustrated. Gulong-gulo ng isip ko. Gustong-gusto ko siyang hampasin at suntukin dahil sa labis na galit. Sa tingin mo matutuwa ako na malaman na kasal pa din tayo? No! No, Christian! Hindi ka legal nakipaghiwalay sa akin tapos patuloy pa din ang relasyon niyo ni Chloe all these years. Mabilis ang aking paghinga kasabay ng mabilis na pagtibok ng aking puso dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman ko ngayon. Gusto kong magwala. Gusto kong magbasag. Umiling-iling siya. Wala na kaming relasyon, Sheena. I chose you. Mapait akong umisi. You chose me? No, Christian. Hindi mo ako pinili. Dahil kung ako pinili mo, hindi ka na dapat nagpunta kay Chloe ng gabi na paalis na tayo ng bansa. He was shocked. So hindi talaga sinabi sa kanya ng driver ang nangyari? Sa bagay, kilala ko na ang driver ng pamilya ng Greco. Dito na din ako lumaki kaya malaki din ang respeto sa akin na matanda. Nang sabihin ko na huwag niya ipapaalam sa mga Greco ang nangyari. You followed me that night? Nautal niyang tanong. Yes. At nakita ko mismo. Nakita ng aking mga matang katotohanan na hindi mo kailan ako pipiliin. Kahit pakasal tayo. Umiling siya. Ikaw ang pinili ko, Sheena. Ikaw ang asawa ko. Giit pa din niya. Oo. Yan ang pilit mong iniisip para piliin mo ako. Nakasal tayo. Nasawa mo ako. Umasa ako. Hindi ko to sasabihin. Wala nang kwentang usapan na to. Tumango ako. Naunawaan kita noon. Kahit nung bagong kasal pa tayo. Napipilitan ka na sumunod sa mga magulang mo. I understand. Hindi ko din naman gusto na makasal sa'yo kahit pag gustong gusto kita noon. Inintindi kita kahit sobrang sakit. At na magkaroon ka ng amnesia, mas inintindi pa kita dahil nagbagong pakikitungo mo sa akin. You love Chloe but you respect our marriage. Bumabalik na din ang alaala mo kaya nang makita ko kayong magkasama at magkahalikan. Suminghap siya at umiling. Nagpasya ako na huwag nang hintayin na makaalala ka pa. Dahil tsak na mas lalo mo lang akong dudurugin kapag hinintay ko pang araw na yun. Umiling siya. Patuloy sa pag-agos sa mga luha sa kanyang mga mata. Hinilot ko ang aking ulo. Huwag mo nang guluhin ang isip ko, Christian. Aalis na ako. Sheena. Pinigilan na naman niya ako, ha? Nayayamot kong ibinaksa ang kanyang kamay. Wala ka naman na sigurong amnesia. Ako na ang nagpapalaya sa'yo. Process or annulment. Hinawakan niya ang dalawang palapulsuhan ko. Akala ko umalis ka dahil sinukuan mo na ako. Pero kung hindi ka umalis at inintay mo sana na makaalala ako, hindi na sana tayo nahirapang pareho. Sa baba lang ang tingin ko. Ayoko siyang tingnan sa mga mata. Bago tayo pumunta ng US, bumalik ang mga alaala ko. Naalala ko ang lahat. How much I hate you. But I see how much you care for me. How much you love me. Kaya naisip ko na bigyan ng chance ang pagsasama natin. We'll work it out. Nang nagdesisyon ako umalis tayo ng bansa, I already chose you. No. He's lying. Sinasabi lang niya yun ngayon dahil kay Heather. I made the right choice, Christian. And do you know what's the best thing that you could have done all these years? Bumuntong hininga siya. Ang na lang kasal natin. Ang pakasalan si Chloe, ang gawin siyang legal. Sa mata ng tao at ng batas, isa siyang kabit. Umalis na ako. Siya ang mahal mo. Bakit hindi mo pa inahis ang lahat? Hinihingal kong sigaw. Bakit? Huminga ako ng malalim bago nagpa siya na umalis na talaga kaso hinila niya ulit ako at kulang na lang ayakapin niya ako. Kung hindi ko lang siya tinutulak. Sheena, mahal kita. Napat na ako.
Napakurap at nang makahumay pagkak akong tumawa. Akala ko ba naaalala mo na lahat? O parte ito ng drama mo dahil gusto mong kunin ang loob ng anak ko? No. Akala ko lahat ng alaala ko bumalik na noon. Pero a few weeks pagkatapos mo kong iniwan, bumalik sa memorya ko ang araw kung kailan ako na-aksidente. Kung kailan nawala ang alaala ko. Nagmamadali akong umuwi noon. Nagmamadali at excited ako na makita ka. I just realized that day how much I love you. Hindi ako nakapagsalita. Nagsasabi kaya siya ng totoo? No. He's lying. Sagot naman ang aking isip. Tumikim ako't matapang na sinalubong ang kanyang mga mata. Kung sa tingin mo matutuwa ako at magkukumahog na bumalik sa iyo dahil sa sinabi mo, nagkakamali ka. Ilang taon na lumipas, Christian, and you expect me to believe that you love me? That you still love me after all these years? That we are away from each other? Mahal mo ako tapos hindi mo hinihiwalayan si Chloe? That's a fucking lie! Tinuruan mo akong maging matatag. Tinuruan mo akong mabuhay na wala ka, na dati akala ko hindi ko kakayanin. Tinuruan mo akong maging manhid. Tinuruan mo akong kalimutan ka. Sheena, magsama kayo ni Chloe. Mabuti na lang at nakapag-book ng Grab si Lucinda. Naghintay na lang ang driver kanina sa gilid. Kaya naman nakaalis kami agad ng talikuran ko si Christian na napipilan at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan. Yakap ko ang anak ko habang nasa biyahe kami. Gustong gusto kong mag-iiyak kaso hindi pwedeng maging mahina ako sa harapan niya. Mommy, I'm sorry. Nanginig ang kanyang boses. Nagsimula na naman siyang umiyak. Wala kang kasalanan, baby. Mahinahon kong sagot habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kung sana hindi ko sinundan si Daddy. Kung hindi sana ako nagpakilala kay Lolo. Kung hindi ko sana sinabi na anak niya ako. Hindi ka sana umiiyak, Mommy. I'm sorry, Mommy. Palakas ng palakas ang kanyang pag-iyak. Parang may mainit na palad na humaplos sa aking puso dahil sa sinabi ng aking anak. Napakaswerte ko dahil binayayaan niya ako ng matalino at mabait na anak. You're destined to meet your dad. He loves you. Ramdam ko ang saya at pagmamahal niya para sa anak namin. Ang problema nga lang ay magulo pa din ang lahat. Naalala ko na naman ang mga sinabi niya. Ilang taon na pero hindi pa din niya iniwan si Chloe. Paano akong maniniwala sa sinabi niya? Ay, Sai. Ba't ko ba iniisip ang lalaking yun? Pinapasakit lang yung ulo ko. Pagdating namin sa kondo, sabay kaming naligo ni Heather. Nakatulog siya agad nang mahiga kami sa kama. Yakap ko siya habang nakatulala lang ako sa may siling. Tila sirang plaka na paulit-ulit na nagpa-play sa isipan ko mga sinasabi ni Christian. Pinikit ko ang aking mga mata. Ikaw na po bahala agad. Kayo na po bahala, sabi ni Heather. Thy will be done, oh Lord. Maaga akong gumising upang maghanda ng pagkain ni Heather. She's upset and hurt, so I want her first meal to be something special. I need to make some pancakes, kaso wala akong makita na pancake mix sa cabinet. Pumasok ako sa silid upang kunin ang aking wallet. May convenience store sa baba, doon na lang ako bibili. Nagsuot na din muna ako ng brochure dahil hindi ako nagsusuot ng ganito tuwing gabi. Nakalabas na ako ng pintuan nang matigilan ako dahil sa lalaking natutulog sa may gilid ng pintuan. Nakayukyuk ang kanyang ulo at dinig ko pa ang paghilik nito. Inikot ko ang aking mga mata at inis na nilagpasan ng lalaki. Ano siya, pulubi? At anong ginagawa niya dito? Gusto ko siyang sipain kaso baka bagsing pa siya kapag ginawa ko yun. Gusto ko lang naman ng payapang araw pero siya agad ang bubungad sa araw ko. Malapit na ako sa may elevator nang marinig ko ang boses ni Christian. Nagising na siya. Makailang beses kong pinindot ang button ng elevator para makalayo ako agad sa kanya kaso wala na. Naabutan pa din niya ako. Sheena, wait! Where are you going? Saktong pagbukas ng elevator nang makalapit siya sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Bibili ka ng breakfast? Ako na lang. Hindi pa din ako umimik. Hisay.
Nakatayo ako sa gilid at siya naman ay sa tapat ko. Titig na titig siya sa akin. Magsasalita pa lang siya nang huminto ang elevator at may pumasok na mga tao. Ngumiti ang isang ninang at anak nitong dalaga sa akin pero na makita si Christian na permi na doon ang mga mata nila. Agaw pansin talaga ang kanyang kagwapuhan.